Para kay Judy Ann o Juday Hermosa, isa lang ang tanging pangarap niya. Ito ay ang maprotektahan at mabigyan ng tahimik na buhay ang kanyang nag-iisang anak na si Jelena. Subalit ang kapayapaang ito ay nagkukubli ng isang malaking lihim matapos siyang palayasin at pagbantaan ng buhay ng malupit na asawa ng lalaking tunay niyang minahal. Sa kabilang banda, si Dr. Peter Ploy Avellino, isang bilyonaryong surgeon at tagapagmana ng malaking hospital, ay nabubuhay sa kalungkutan. Nakatali siya sa isang kasal na walang pagmamahal at walang kaalam-alam na mayroon siyang anak sa labas. Isang hindi inaasahang insidente ang muling magpapakrus sa kanilang mga landas. Nang iligtas ng 10 taong gulang na child genius na si Jelena ang nag-aagaw buhay na bilyonaryo na siya palang tunay nitong ama. Paano kung ang kabayanihan ng isang inosenteng bata ang maging mitya upang muling bumalik ang panganib mula sa isang desperadang legal na asawa? Mananaig ba ang pagmamahal at katotohanan upang mabuo ang pamilyang matagal ng pinagkaitan ng kaligayahan? Kabadong nakatayo si Juday sa loob ng madilim na pantry ng malaking mansyon ng mga Avellino. Pasikreto siyang nakipagkita sa bilyonaryong tagapagmana ng hospital na si Dr. Ploy. Doc Ploy, baka pumasok si Ma'am Rim dito. Kabadong bulong ni Juday. Huwag kang mag-alala, umalis si Rim kanina. Mabilis na sagot ni Dr. Ploy. Kahit na po, nakakahiya kapag may nakakita sa atin dito sa pantry. Wala akong pakialam sa mga sasabihin nila. Gusto lang kitang makasama. Seryosong pag-amin ni Dr. Ploy. Hinawakan ni Dr. Ploy ang magkabilang kamay ni Juday. Mabilis na tumibok ang puso ng dalaga. Pero isa lang po kong hamak na katulong dito. Asawa ninyo si Lady Rim. Papel lang ang nag-uugnay sa aming dalawa. Negosyo lang ang dahilan kung bakit kami pinagsama ng aming mga magulang. May prenuptial agreement po kayong pinirmahan. Mawawala ang hospital sa inyo kapag naghiwalay kayo. Nag-aalalang wika ni Juday. Hahanap ako ng paraan para makawala sa kanya. Gusto kong maging malaya kasama ka. Tapat na pangako ni Dr. Ploy. Doc Ploy, natatakot po ako. Matapang at malupit si Ma'am Rim. Naiiyak na sagot ni Juday. Hindi ko hayaang may manakit sa'yo. Poprotektahan kita. Hinalikan ni Dr. Ploy ang noo ni Juday. Nakaramdam ng matinding kilig at kapanatagan ng dalaga sa kabila ng kanilang tinatagong relasyon. Kinaumagahan, abala ang mga kasambahay sa paglilinis ng sala. Biglang pumasok si Lady Rim mula sa main door. Nakataas ang kanyang kilay at masama ang kanyang tingin sa paligid. Bakit ang dumi ng sahig dito? Nasaan ang mga tamad na katulong? Galit na sigaw ni Lady Rim. Mabilis na lumapit si Juday, dala ang kanyang basahan. Pasensya na po, Ma'am Rim. Pupunasan ko na po agad. Nakayukong sagot ni Juday. Dapat lang. Binabayaran kayo para maglinis at hindi para tumambay. Mataray na utos ni Lady Rim. Bumaba si Dr. Ploy mula sa ikalawang palapag. Narinig niya ang sigaw ng kanyang asawa. Rim, huwag mong sigawan ng mga kasambahay natin. Kinakampihan mo na naman ang mga mutsatsang asungot na mga ito. Wala akong kinakampihan. Gusto ko lang ng respeto sa loob ng bahay na to. Respeto? Kung yan lang din naman ang pag-uusapan natin, nirespeto mo ba ako sa paghahangad ko ng sariling anak sa'yo? Malakas na sumbat ni Lady Rim. Huwag nating pag-usapan yan sa harap ng ibang tao. Bakit? Nahihiya ka ba? Lahat ng kaibigan ko may mga anak na. Ako na lang ang wala. Umiiyak na reklamo ni Lady Rim. Sinabi na ng mga doktor na mahirap para sa iyo ang magbuntis. Tanggapin na natin yun. Hindi ako papahayag. Gagawa ko ng paraan. At kapag nalaman kong may ibang babae ka, papatayin ko siya. Tiningnan ng masama ni Lady Rim si Juday bago ito naglakad paakyat ng hagdan. Kinabahan ng husto si Juday sa narinig. Lumipas ang ilang linggo, kasalukuyang naguhugas ng mga pinggan si Juday sa kusina. Bigla siyang nakaramdam ng matinding pag-ikot ng kanyang paningin. Nahilo ko, parang gusto kong sumuka. Daing ni Juday sa kanyang sarili. Mabilis siyang tumakbo sa lababo at sumuka. Lumapit ang isa pang kasambahay na si Minda. Ayos ka lang ba, Juday? Namumutla ka. Nag-aalalang tanong ni Minda. Siguro, nalipasan lang ako ng gutom. Ang dami kasi nating nilinis kanina.
Ilang araw ka na ring walang ganang kumain. Baka naman buntis ka. Panunukso ni Minda. Nanlaki ang mga mata ni Juday. Mabilis na tumibok ang kanyang puso. Imposible yan. Wala naman akong nobyo. Kabadong tanggi ni Juday. Nako, tumatanggi ka pa. Sa mga kilos mo, alam kong lumalandi ka o hindi. Kung in love ka o hindi. Hindi mo ko maluloko. Babae rin ako. Subukan mo na lang mag-pregnancy test para makasigurado ka. Mayroon ako sa kwarto ko. Sige, susubukan ko. Gusto ko lang makasigurado. Nauutal na sagot ni Juday. Pumasok si Juday sa loob ng maliit na banyo ng mga kasambahay. Hawak niya ang pregnancy test kit. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hinihintay ang resulta. Lumipas ang 5 minuto. Tiningnan niya ang maliit na screen ng test kit. 2 guhit. Buntis ako. Naiiyak na wika ni Juday. Napatakip si Juday ng bibig upang pigilan ang pag-iyak niya. Anong gagawin ko? Papatayin ako ni Ma'am Rim kapag nalaman niya to. Narinig niya ang katok mula sa labas ng pinto ng banyo. Juday, nasa loob ka ba? Tawag ni Dr. Ploy. Opo, Doc Ploy. Lalabas na po ako. Mabilis na itinago ni Juday ang pregnancy test sa loob ng kanyang bulsa. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at binuksan ang pinto. Umiyak ka ba? May problema ba? Nag-aalalang tanong ni Dr. Ploy. Wala po. Napuwing lang po ako. Huwag kang magsinungaling sa akin. Nandito lang ako para sa'yo. Masama lang po ang pakiramdam ko. Gusto ko na po sanang magpahinga. Sige, papadalhan kita ng gamot mamaya. Mag-iingat ka palagi. Nakangiting paalam ni Doc Ploy. Umalis si Dr. Ploy at naiwan naman si Juday na nakasandal sa pader. Hawak niya ang kanyang tiyan. Alam niyang nasa malaking panganib ang buhay ng kanyang dinadala. Dahil sa selos at galit ni Lady Rim, kailangan niyang mag-isip ng paraan upang maprotektahan ang kanyang magiging anak. Kinagabihan ay naglilinis si Juday sa loob ng malaking banyo sa unang palapag. Habang kinukuha niya ang mga basahan, hindi niya sinasadyang mahulog ang pregnancy test kit mula sa kanyang bulsa. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Lady Rim. Nakita agad ni Lady Rim ang maliit na bagay sa sahig at mabilis itong kinuha. Kanino itong pregnancy test kit? Bakit may ganito rito? Mataray na tanong ni Lady Rim. Hindi ko po alam, Ma'am Rim. Baka po sa ibang kasambahay. Kabadong palusot ni Juday. Huwag kang magsinungaling sa akin. Tayong 2 lang ang nandito. Pasensya na po. Ako po ang may-ari niyan. Nakayukong pag-amin ni Juday. Buntis ka? Sino ang ama ng dinadala mo? Isang lalaki po sa labas ng mansyon. Wala po kayong dapat ipag-alala. Talaga ba? Napapansin ko ang mga tingin ninyo ni Ploy sa isa't isa nitong mga nakaraang linggo. Nagdududang wika ni Lady Rim. Ma'am Rim, nagkakamali po kayo ng iniisip. Tinatrato ko lang po si Doc Ploy bilang amo ko. Sinungaling! Sumama ka sa akin sa opisina ngayon din. Kinaladkad ni Lady Rim si Juday papunta sa kanyang pribadong opisina. Nakatayo roon ang kanyang bayarang tauhan na si Cholo. Isinara ni Cholo ang pinto at humarang sa daanan. Umamin ka na, Juday. Si Ploy ang ama ng batang yan, tama ba? Malakas na sigaw ni Lady Rim. Hindi po totoo yan, Ma'am Rim. Maawa po kayo sa akin. Cholo, hawakan mo ngang babaeng to. Baka kailangang saktan para magsabi ng totoo. Mahigpit na hinawakan ni Cholo ang magkabilang braso ni Juday. Napadaing sa sakit ang dalaga. Magsalita ka na. Kung ayaw mong masaktan pati ang nasa tiyan mo. Matigas na banta ni Cholo. Nang marinig ang banta ni Cholo sa kanyang dinadala, kahit hindi niya gustong ipagtapat ang mga nangyari sa kanila ni Doc Ploy, pinili niya pa ring magsalita, alang-alang sa buhay na nasa kanyang sinapupunan. Opo, si Doc Ploy po ang ama. Patawarin niyo ko. Humahagulgol na pag-amin ni Juday. Sinampal ng malakas ni Lady Rim si Juday. Natumba ang dalaga sa sahig dahil sa lakas ng sampal. Hawak-hawak ni Juday ang kanyang namumulang pisngi. Malandi ka? Alam mo bang hindi kami pwedeng maghiwalay ni Ploy dahil sa napagkasunduan ng mga pamilya namin? Wala po akong balak na sirain ang pamilya ninyo. Aalis na lang po ako at hindi na babalik. Talagang aalis ka at hindi mo na dadalhin ang batang yan.
Huwag po, Ma'am Rim. Buhay po ito. Anak po ito ni Doc Ploy. Ngumiti ng nakakainis si Lady Rim. Lumapit siya kay Juday. Akala mo ba gusto ni Ploy ang batang yan? Siya mismong nag-utos sa akin na ipapatay ka. Pagsisinungaling ni Lady Rim. Nanlaki ang mga mata ni Juday. Hindi siya makapaniwala sa narinig niyang lumabas sa bibig ng asawa ng kanyang minamahal. Hindi yan totoo. Mahal ako ni Doc Ploy. Tanga! Bilyonaryo si Ploy. Hindi niya ipagpapalit ang yaman at hospital niya para sa isang hamak na katulong. Ano po ang gagawin ko sa kanya, Ma'am Rim? Papatayin ko na ba para matapos na to? Seryosong tanong ni Cholo. Wag dito sa loob ng mansyon. Bigyan mo siya ng 5 minuto para kunin ang mga damit niya. Kapag nakita ko pang pagmumukha niya rito, patayin mo na agad. Mahigpit na utos ni Lady Rim. Mabilis na tumakbo si Juday sa kwarto ng mga kasambahay. Kumuha lamang siya ng isang maliit na bag at isinilid ang ilang damit. Umiiyak siya habang nag-iimpake dahil sa takot at sakit ng kanyang puso. Pumasok si Minda sa loob ng kwarto. Juday, anong nangyayari? Bakit ka nagmamadaling mag-impake? Kailangan ko nang umalis, Minda. Papatay ni Lakot ang anak ko. Sino ang papatay sa'yo? Sabihin ko kay Doc Ploy para matulungan ka niya. Wag! Si Doc Ploy daw ang nagutos nito ayon kay Ma'am Rim. Wala na akong mapagkakatiwalaan dito. Diyos ko, ang sasama nila. Mag-iingat ka, Juday. Dito ka dumaan sa likod ng kusina para hindi ka nila makita sa labas. Salamat, Minda. Maraming salamat sa lahat ng tulong mo sa akin. Tumakbo si Juday palabas ng mansyon sa ilalim ng malakas na ulan. Hawak niya ang kanyang tiyan habang nagmamadaling lumayo sa lugar na akala niya ay ligtas para sa kanya. Ipinapangako ko, anak. Bubuhayin kita't papalakihin ng maayos. Puprotektahan kita kahit anong mangyari. Matapang na sumpa ni Juday sa sarili habang tumatakbo palayo sa dilim. Lumipas ang 10 taon, namumuhay ng simple at mahirap sina Juday at ang 10 taong gulang na si Jelena. Nagtatrabaho si Juday bilang isang tagalinis sa isang malaking public library. Dito madalas tumambay ang kanyang anak. Jelena, anak, tapos na ako maglinis sa kabilang pasilyo. Uuwi na tayo maya-maya. Opo, Mama. Tatapusin ko lang po itong binabasa ko tungkol sa human anatomy. Sagot ni Jelena habang nakatitig sa makapal na libro. Naku, ang hirap naman niyang binabasa mo. Naiintindihan mo ba yan? Nagtatakang tanong ni Juday. Opo, Mama. Kabisado ko na po ang lahat ng buto at ugat sa katawan ng tao. Mabilis na binanggit ni Jelena ang mga scientific names ng mga buto. Napangiti si Juday sa galing ng kanyang anak. Napakatalino talaga ng anak ko. Kinabukasan, pumasok si Jelena sa kanyang pampublikong paaralan. Mainihayag ang kanilang guro sa harap ng buong klase. Mga bata, magkakaroon tayo ng school science quiz bee ngayon. Ang mananalo rito ay makakakuha ng VIP tickets para sa National Science and Medicine Fair. Malakas na anunsyo ng guro. Ako po, ma'am, gusto ko pong sumali. Mabilis na sagot ni Jelena habang nakataas ang kamay. Lumipas ang 1 oras ng matinding paligsahan, nakatayo ang guro sa harap, hawak ang resulta. Nakuha na natin ang resulta. Ang nanalo sa ating Science Quiz Bee at makakapunta sa National Science and Medicine Fair ay walang iba kundi si Jelena. Masaya ang anunsyo ng guro. Nagpalakpakan ng malakas ang buong klase. Lumapit si Jelena sa unahan. Inabot ng guro ang 2 makintab na VIP tickets sa kanya. Congratulations, Jelena. Nakangiting bati ng guro. Maraming salamat po, ma'am. Pangarap ko po talagang makakita ng mga totoong doktor at medical equipment, kaya pagbubutihan ko po ang pag-aaral. Masayang sagot ni Jelena. Umuwi si Jelena nang masaya noong hapong iyon. Naabutan niya si Juday na nagluluto ng hapunan sa kanilang maliit at lumang kusina. Mama, tingnan niyo po to! Masiglang bati ni Jelena. Ipinakita ni Jelena ang 2 hawak niyang VIP tickets kay Juday. Ano yan, anak? San mo nakuha yan? Nanalo po ako sa science quiz bee namin kanina. Makakapunta na po tayo sa National Science and Medicine Fair. Pagmamalaki ni Jelena.
Talaga? Magandang balita yan. Napakagaling talaga ng anak ko. Gagawin ko po ang lahat para makamit ang pangarap ko pong maging doktor balang araw. Kahit ano pang pangarap mo, susuportahan kita. Mag-aral ka ng mabuti para matupad mo ang mga yan, anak. Opo, Mama. Paglaki ko, gagamutin ko ang lahat ng may sakit, lalo na po kayo. Niyakap ni Juday ang kanyang anak. Masaya siya sa pagiging matalino ni Jelina. Ngunit may kaba siyang nararamdaman sa tuwing nababanggit ang medisina. Alam niyang ito ang mundo ni Dr. Ploy. Sana lang hindi tayo mahanap ng mga taong gustong manakit sa atin. Pabulong na wika ni Juday sa kanyang sarili habang nakayakap sa anak niya. Sa loob ng malaking opisina sa mansyon ng mga Avellino ay inaayos ni Dr. Ploy ang kanyang mga papeles. Pumasok ang kanyang head of security na si Teban. Doc Ploy, ihanda ko na po ba ang mga sasakyan natin? Baka malate po tayo sa event. Magalang na tanong ni Teban. Sige Teban, tatapusin ko lang basahin ito at bababa na ako. Biglang pumasok si Lady Rim at padabog na isinara ang pinto. Nakataas ang kanyang kilay at masama ang kanyang tingin sa asawa. Aalis ka na naman? Hindi ba pwedeng dito ka lang sa bahay ngayong araw? Kailangan kong pumunta sa National Science and Medicine Fair, Rim. Ako ang main guest speaker at sponsor ng event. Puro katrabaho. 10 taon na tayong magkasama pero wala ka pa ring oras sa akin. Alam mo naman kung bakit tayo magkasama hanggang ngayon. Para lang ito sa negosyo at sa kasunduang ginawa ng mga magulang natin. Hindi mo pa rin ba nakakalimutan ng babaeng yun? Matagal na siyang wala. Huwag na nating pag-usapan si Juday. Aalis na ako. Umalis si Doc Ploy sa opisina at iniwan ang kanyang asawa. Madalas silang mag-away dahil alam ni Dr. Ploy na hindi niya kailanman matututunang mahalin si Lady Rim. Sa labas ng malaking convention center, nakatayo sina Juday at ang 10 taong gulang na si Jelina. Nakatingin ang bata sa malaking banner ng event. Mama, nandito na po tayo. Ang laki naman ng lugar na to. Oo nga anak, hawakan mo ng mabuti ang kamay ko para hindi ka mawala sa dami ng tao. Opo Mama, gusto ko na pong makita ang mga doktor at ang mga bago nilang gamit. Nasasabik na sagot ni Jelina. Pumasok sila sa loob ng hall. Maraming tao at iba't ibang medical booths ang nakapaligid sa kanila. Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome sa ating National Science and Medicine Fair. Malakas na bati ng event host na si Kaloy mula sa itaas ng stage. Mama, doon po tayo sa unahan. Gusto ko pong marinig ng malinaw ang magsasalita. Sige anak, dito tayo pumwesto sa gilid para makita mo ng maayos. Dumating si Dr. Ploy sa backstage kasama si Teban. Agad silang sinalubong ni Kaloy. Doc Ploy, buti naman po nakarating na kayo. Kayo na po ang susunod na magsasalita pagkatapos nitong panimula. Masayang bati ni Kaloy. Salamat Kaloy, handa na ako. Nakangiting sagot ni Dr. Ploy. Doc Ploy, dito lang po ako sa gilid ng stage para bantayan ang paligid. Paalam ni Teban. Sige Teban, siguraduhin mong maayos ang daloy ng tao. Umakyat si Kaloy sa stage at kinuha ang mikropono. At ngayon ay tawagin na natin ang ating main sponsor at guest speaker, ang pinakamagaling na bilyonaryong surgeon sa bansa, Dr. Peter Avellino. Malakas na anunsyo ni Kaloy. Pumalakpak ng malakas ang lahat ng tao sa loob ng hall. Umakyat si Dr. Ploy sa stage at ngumiti sa madla. Sa ibaba ng stage, nakatingin si Juday sa lalaking nagsasalita. Nanlaki ang kanyang mga mata. Diyos ko, si Doc Ploy yan. Kabadong bulong ni Juday sa sarili. Mabilis na tumibok ang puso ni Juday. Gusto niyang tumakbo palayo. Ngunit mahigpit na hawak ni Jelina ang kanyang kamay. Mama, siya po palang sikat na doktor. Ang galing po niya. Hangang-hangang wika ni Jelina habang nakatitig sa ama. Hindi makapagsalita si Juday dahil sa matinding takot na makita siya at ang kanyang anak ng lalaking minsan niyang minahal. Mahigpit na hinawakan ni Juday ang kamay ni Jelina. Mas bumilis ang pagtibok ng kanyang puso dahil sa matinding takot na makita siya ni Doc Ploy. Jelina, kailangan na nating umalis dito ngayon din. Kabadong bulong ni Juday.
Bakit po, Mama? Kakasimula pa lang po ng speech ng sikat na doktor. Masama ang pakiramdam ko eh. Umuwi na tayo sa bahay. Kahit 5 minuto lang po, Mama. Gusto ko pong marinig ang sasabihin niya. Hindi pwede. Maraming tao rito. At baka mahawa pa sila sa sakit ko. Sige na po, Mama. Ito na po ang premyo ko sa quiz bee natin. Gusto ko po talagang matuto sa kanya. Naiiyak na sagot ni Jelina. Hindi na nakipagtalo si Juday dahil ayaw niyang gumawa ng malaking eksena sa harap ng maraming tao. Tumingin siya sa stage at pinakinggan ng pamilyar na boses ni Dr. Ploy. Magandang umaga sa inyong lahat. Maraming salamat sa pagdalo sa National Science and Medicine Fair ngayong taon. Malakas na bati ni Doc Ploy sa mikropono. Nagpalakpakan ng malakas sa mga tao sa loob ng malaking convention center. Ang layunin ng ating hospital ay magbigay ng tamang lunas sa lahat ng mga nangangailangan. Walang pinipiling estado sa buhay ang mga sakit. Seryosong paliwanag ni Doc Ploy. Ang galing po niya, Mama. Gusto ko rin pong makapagsalita sa harap ng maraming tao balang araw. Masayang wika ni Jelina. Makakarating ka dyan, anak. Basta mag-aral ka lang ng mabuti. Mahinang sagot ni Juday habang pilit na nagtatago sa likod ng isang matangkad na lalaki. Sa gilid ng stage, nag-uusap ang event host na si Kaloy at ang head of security na si Teban. Abala sila sa pagtingin sa schedule ng programa. Teban, naibigay mo ba kay Doc Ploy ang kape niya bago siya umakyat ng stage? Pabulong na tanong ni Kaloy. Oo, Kaloy. Inilagay ko ang baso sa maliit na mesa sa tabi ng mikropono niya kanina pa. Mabuti naman, Teban. Espesyal na kape yun mula sa bagong sponsor natin. Kailangan niyang inumin yun bilang suporta sa brand nila. Nakangiting wika ni Kaloy. Sana lang ay magustuhan niya ang lasa. Medyo maarte pa naman sa kape si Doc Ploy. Natatawang sagot ni Teban. Dumating si Dr. Batch Bagondiwa sa gilid ng stage. May dala siyang isang malaking emergency medical kit. Magandang umaga sa inyo. Ako ang na-assign na standby doctor para sa event na to. Pagpapakilala ni Dr. Batch. Salamat po, Doc Batch. Dito na lang po kayo sa pwesto namin para malapit kayo sa stage kung sakaling may mangyari. Magalang na alok ni Teban. O sige, ilalapag ko muna itong medical kit ko sa sahig. Mabigat din kasi ito eh. Nagpatuloy si Dr. Ploy sa kanyang speech tungkol sa mga bagong medical equipment. Ngunit napansin ni Jelina ang pagbabago sa kilos nito. Mama, tingnan niyo po si Doc Ploy. Parang nahihirapan po siyang huminga. Huwag mo na nga siyang tignan, anak. Baka pagod lang siya sa dami ng kanyang trabaho. Hindi po, Mama. Namumula po yung leeg niya at panay po ang ubo niya. Hindi po normal yan. Giit ni Jelina. Sa ibabaw ng stage ay nagsimulang hawakan ni Doc Ploy ang kanyang lalamunan. Napansin din ito ng mga tao sa unahan. Ang susunod nating tatalakayin ay tungkol sa mga bagong kagamitan. Garalgal na wika ni Doc Ploy. Napatigil sa pagsasalita si Dr. Ploy at umikot ang kanyang paningin. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Teban, tulungan mo ko. Mahinang daing ni Dr. Ploy bago binitiwan ng mikropono. Doc Ploy, ayos lang po ba kayo? Natatarantang tanong ni Kaloy mula sa gilid ng stage. Hindi na nakasagot si Doc Ploy. Nawalan siya ng balanse at malakas na bumagsak sa sahig ng stage. Nagulat ang lahat ng tao sa loob ng hall. Nagsimulang magkagulo at sumigaw ang mga manonood. Nagtulakan ng ilan papunta sa likuran. Tulungan niyo si Doc Ploy. May doktor ba sa inyo? Malakas na sigaw ni Kaloy sa mikropono. Mabilis na tumakbo si Teban paakyat ng stage kasama ang 2 pang gwardya. Tumabi kayo. Bigyan ninyo ng hangin si Doc Ploy. Malakas na utos ni Teban sa mga lumalapit na tao. Doc Dutch, umakyat po kayo rito ngayon din. Kailangan po namin ng tulong ninyo. Natatarantang tawag ni Teban. Kinuha ni Dr. Batch ang kanyang emergency medical kit. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang umaakyat sa mataas na stage. Anong nangyari sa kanya? Bakit siya biglang hinimatay? Kabadong tanong ni Dr. Batch. Hindi ko po alam. Ininom niya lang ang kape niya kanina tapos bumagsak na siya ng ganyan. Mabilis na paliwanag ni Teban. Lumuhod si Dr. Batch sa tabi ni Doc Ploy.
Tiningnan niya ang pulso nito, ngunit hindi siya makapag-isip ng maayos dahil sa kaba. Wala akong maramdamang pulso. Namamaga ang lalamunan niya ng sobra. Nauutal na wika nito. Gawin niyo ang lahat para mabuhay siya, Doc Batch. Mamatay tayo kay Lady Rim kapag may nangyari sa kanya. Takot na sigaw ni Kaloy. Isa lang akong theoretical researcher. Nagtuturo lang ako sa universidad. Hindi ako sanay sa mga aktwal na trauma surgery at emergency. Umiiyak na pag-amin ni Dr. Batch. Ano? Paano kayo naging standby doctor dito kung hindi kayo marunong gumamot? Galit na sigaw ni Teban. Ako lang ang available ngayong araw. Tumawag na lang kayo ng ambulansya. Natatarantang utos ni Dr. Batch. Tumawag na ako pero natrap daw ang ambulansya sa matinding traffic sa labas. Matagal pa bago sila makarating dito. Desperadong sagot ni Kaloy. Sa ibaba ng stage, pinapanood ni Jelena ang lahat ng nangyayari. Ginamit niya ang kanyang photographic memory upang suriin ang sitwasyon batay sa mga nabasa niyang libro. Mama, namamaga ang lalamunan niya at nahihirapan siyang huminga. Nakaranas siya ng matinding allergic reaction o anaphylactic shock. Seryosong paliwanag ni Jelena. Diyos ko, mamamatay si Ploy. Umiiyak na bulong ni Juday sa sarili. Mama, kailangan ko pong umakyat sa stage. Tension pneumothorax po ang susunod na mangyayari sa kanya kapag hindi agad naalis ang hangin sa dibdib niya. Mabilis na wika ni Jelena. Huwag kang umalis dito, Jelena. Delikado doon at baka mapano ka pa sa mga nagkakagulong tao sa taas. Mahigpit na pigil ni Juday. Mama, mamamatay po ang doktor kapag walang gumawa ng paraan. Kailangan ko po siyang iligtas. Sa ibabaw ng stage, tuluyan nang nabitiwan ni Dr. Batch ang kanyang emergency medical kit dahil sa matinding takot at panginginig. Kumalat ang lahat ng mga gamit sa sahig. Doc Batch, gumalaw po kayo. Kulay asul na ang mukha ni Doc Ploy. Nag-aagaw buhay na ang boss ko. Galit na sigaw ni Teban. Wala na ako magagawa. Hindi ko alam kung anong uunahin ko. Tulalang sagot ni Dr. Batch habang nakatingin sa pasyente. Bumitaw si Jelena mula sa mahigpit na pagkakahawak ni Juday. Ginamit niya ang kanyang maliit na katawan upang sumingit sa mga nagkakagulong manonood. Jelena, bumalik ka rito. Huwag kang lumapit dyan. Malakas na sigaw ni Juday habang pilit na sinusundan ng anak niya. Hindi pinakinggan ni Jelena ang kanyang ina. Mabilis siyang tumakbo paakyat ng hagdan ng stage. Wala siyang ibang nasa isip kundi ang iligtas ang pasyente gamit ang kanyang natatanging kaalaman sa medisina. Mabilis na tumakbo si Jelena paakyat ng hagdan ng stage. Nakita agad siya ng head of security na si Teban. Hinarang ni Teban ng maliit na bata. Bata, bawal ka rito. Bumaba ka na ngayon din. Malakas na utos ni Teban. Kailangan niyo po ng tulong ko. Mamamatay po siya kapag hindi natin inalis ang hangin sa dibdib niya. Matapang na sigaw ni Jelena. Hindi to laro, bata. Nag-aagaw buhay ang boss ko. Malis ka na. Lumapit si Dr. Batch na nanginginig pa rin ang mga kamay. Paano mo nalaman na may hangin sa dibdib niya? Isa ka lang, bata. Nagtatakang tanong ni Dr. Batch. Nakakaranas po siya ng matinding allergic reaction o anaphylaxis. Namamaga ang lalamunan niya kaya hindi siya makahinga. Mabilis na paliwanag ni Jelena. Tamang sinasabi mo, pero anong kinalaman ng dibdib niya? Kabadong tanong ni Dr. Batch. Dahil po sa hirap sa paghinga, pumutok ang isang maliit na air sac sa baga niya. Nagkaroon po siya ng tension pneumothorax. Seryosong sagot ni Jelena. Nanlaki ang mga mata ni Dr. Batch. Hindi siya makapaniwala na alam ng isang 10 taong gulang na bata ang mga medical na terminong ito. Nakaipon po ang hangin sa loob ng kanyang dibdib. Naiipit po ang puso at baga niya. Mamamatay po siya kapag hindi natin tinusok ng karayom ang dibdib niya. Madiing wika ni Jelena. Doc Batch, totoo bang sinasabi ng batang to? Natatarantang tanong ni Teban. Oo, Teban. Tama ang lahat ng sinabi niya. Ang procedure na kailangan ay needle thoracostomy. Nauutal na pag-amin ni Dr. Batch. Kung ganun ay gawin niyo na. Bilisan ninyo bago pa siya mawalan ng buhay. Malakas na utos ni Teban. Hindi ko nga kaya. Nanginginig ang buong katawan ko. Isa lamang akong guro sa universidad. Umiiyak na sagot ni Dr. Batch. Mabilis na lumuhod si Jelena sa sahig. Kinuha niyang nagkalat na emergency medical kit. Ako po ang gagawa ng procedure. Tulungan niyo po ko, Doc Batch.
Desididong utos ni Jelena. Nababaliw ka na ba? Bawal gawin ng isang bata yan. Pigil ni Dr. Batch. Wala na po tayong oras. Tingnan niyo ang mukha niya. Kulay asul na po. Nasa ng large bore needle at syringe? Nagmamadaling tanong ni Jelena. Hinanap ni Dr. Batch ang karayom sa loob ng kahon at inabot ito sa bata. Heto ang needle. Anong susunod na gagawin? Natatarantang tanong ni Dr. Batch. Kumuha po kayo ng alcohol pad. Punasan ninyong ikalawang intercostal space niya sa mid-clavicular line. Dito po banda. Turo ni Jelena sa itaas na bahagi ng dibdib ni Doc Ploy. Mabilis na pinunasan ni Dr. Batch ang balat ni Doc Ploy. Sa mga oras na yon, sumunod lamang ang matandang doktor sa utos ng isang matalinong bata. Sa ibaba ng stage, ay pilit na sumisingit si Juday sa mga nagkakagulong tao. Nakita niya ang kanyang anak na nakaluhod sa tabi ni Dr. Ploy. Jelena, anong ginagawa mo dyan? Bumaba ka rito! Malakas na sigaw ni Juday habang umiiyak. Mga gwardya, pigilan ninyo mga taong gustong umakyat sa stage. Utos ni Kaloy sa mikropono. Hinarang ng 2 gwardya si Juday. Hindi siya makalapit sa anak niya. Sa ibabaw ng stage, hawak ni Jelena ang mahabang karayom. Huminga siya ng malalim. Patawarin niyo po ko kung masasaktan kayo. Gusto ko lang po kayong mabuhay. Pabulong na wika ni Jelena kay Doc Ploy. Madiin at mabilis na itinusok ni Jelena ang karayom sa tamang bahagi ng dibdib ni Doc Ploy. Nakarinig sila ng isang mahinang pagsigaw. Lumabas ang naipong hangin mula sa loob ng dibdib. Agad na napabuntong hininga ng malakas si Doc Ploy. Pumasok ang hangin sa kanyang mga baga at unti-unting bumalik ang kulay ng mukha niya. Diyos ko, huminga siya. Buhay si Doc Ploy. Masayang sigaw ni Tebane. Bumalik ang pulso niya. Ligtas na siya sa panganib. Napakagaling mo bata. Hangang-hangang wika ni Dr. Batch. Nagpalakpakan ng malakas ang lahat ng tao sa loob ng convention center. Nakita nila ang ginawang kabayanihan ng bata sa malaking screen sa gilid ng stage. Isang himalang nasaksihan natin ngayon. Iniligtas ng isang batang babae ang pinakamagaling na surgeon sa ating bansa. Malakas na anunsyo ni Kaloy sa madla. Narinig nila ang malakas na wangwang ng ambulansya mula sa labas. Pumasok ang 3 paramedics dala ang isang stretcher. Tumabi po kayo. Kami na pong bahala sa pasyente. Ililipat na namin siya sa stretcher. Utos ng isang paramedic. Binuhat nila si Dr. Ploy at maingat na inilagay sa stretcher. Nilagyan nila ito ng oxygen mask. Maraming salamat sa ginawa mo bata. Utang ko sa iyo ang buhay ng boss ko. Ano nga palang pangalan mo? Nakangiting tanong ni Tebane. Bago pa man makasagot si Jelena, nakalusot si Juday sa mga gwardya. Mabilis niyang hinila ang kamay ng anak niya. Hindi na mahalaga ang pangalan niya. Kailangan na naming umalis. Kabadong sagot ni Juday habang tinatakpan ng kanyang muka gamit ang panyo. Sandali lang po, misis. Siguradong gustong magpasalamat ni Doc Ploy sa inyo. Iiwan ko po ang numero ko. Pakiusap ni Teban. Hindi na kailangan ng pasalamat. Halika na, Jelena, umuwi na tayo. Mahigpit na utos ni Juday. Hinila ni Juday ang anak pababa ng stage. Tumakbo sila palabas ng convention center habang abala ang lahat sa pag-aasikaso kay Dr. Ploy. Sa labas ng gusali, humihingal na tumigil sa pagtakbo ang mag-ina. Nagtataka si Jelena sa kilos ng kanyang ina. Mama, bakit po tayo tumatakbo? Hindi man lang po ako nakapagpaalam ng maayos sa kanila. Kailangan na nating lumayo agad, anak. Delikado tayo kapag nakilala nila ako. Bakit po tayo delikado? May ginawa po ba kayong masama noon? Inosenteng tanong ni Jelena. Wala akong ginawang masama. Gusto ko lang protektahan ang buhay mo mula sa masasamang tao. Huwag ka nang magtanong. Niyakap ni Juday ang anak niya. Masaya siya na nailigtas ni Jelena si Doc Ploy. Ngunit natatakot siya sa maaring mangyari kung sakaling matuntun sila ni Lady Rim. Kinagabihan, sa loob ng mga mansyon ng mga Avellino, nakaupo si Lady Rim sa harap ng malaking telebisyon sa sala. Nanonood siya ng evening news. Isang hindi kilalang batang babae ang nagligtas sa bilyonaryong si Dr. Peter Avellino mula sa isang matinding medical emergency. Panoorin ang viral video na ito nakuha ng isang manunood. Nangunot ang noo ni Lady Rim. Tinitigan niya ng maigi ang screen ng telebisyon.
Sino naman ang batang yan? Bakit siya nakikialam sa buhay ng asawa ko? Mataray na tanong ni Lady Rim sa kanyang sarili. Ipinakita sa video ang mismong pagtusok ni Jelena ng karayom sa dibdib ni Doc Ploy. Ipinakita rin ang pagtakbo ni Juday paakyat ng stage upang hilahin ang bata. Hindi maaari. Pamilya ng babaeng nasa likod ng bata. Gulat na wika ni Lady Rim. Pinindot ni Lady Rim ang pause button sa kanyang remote. Izinom niya ang mukha ng babaeng kumukuha sa bata. Kahit may takip na panyo, kilalang kilala niya ang mga mata nito. Juday, buhay ka pa pala at may kasama kang matalinong bata. Galit na bulong ni Lady Rim. Tiningnan ni Lady Rim ang itsura ng bata. Nakita niya ang pangalan ng paaralan nito na nakasulat sa ID sa suot ng bata sa video. Kinuwenta niya ang edad ng bata. 10 taon na ang nakalipas. Imposible. Anak ba ito ni Ploy? Hindi ako papayag na makuha ninyo ang yaman ko. Nanggigigil na banta ni Lady Rim. Kinuha ni Lady Rim ang kanyang cellphone. Mabilis siyang nagdial ng isang numero. Hello Ma'am Rim, may papagawa po ba kayo sa akin? Magalang na tanong ni Cholo mula sa kabilang linya. Pumunta ka sa opisina ko ngayon din, Cholo. May kailangan kang patahimikin at ayokong pumalpak ka sa pagkakataong to. Seryosong utos ni Lady Rim bago ibinaba ang tawag. Nakangiti ng masama si Lady Rim habang nakatingin sa nakapost na video ni Juday at Jelena sa telebisyon. Handa siyang gawin ng lahat upang hindi makuha ng iba ang puso ng kanyang minamahal at kayamanang matagal niyang iningatan. Nagising si Dr. Ploy sa loob ng kanyang pribadong kwarto sa hospital. Nakabantay sa kanyang tabi ang head of security na si Teban. Anong nangyari sa akin, Teban? Bakit nandito ako sa hospital? Nagtatakang tanong ni Dr. Ploy. Inatake po kayo ng matinding allergy, Doc Ploy. Muntik na po kayong mamatay sa stage kanina. Paano ko nakaligtas? Wala akong maalala matapos kong mabitiwan ng mikropono. Isang batang babae po ang nagligtas sa inyo. Gumawa po siya ng emergency procedure gamit ang karayom. Isang bata? Nasaan siya? Gusto ko siyang pasalamatan at makilala. Umalis po sila agad ng kanyang nanay, pero nag-viral po ang video ninyo sa internet, Doc Ploy. Sagot ni Teban. Ipinakita ni Teban ang video mula sa kanyang cellphone. Tinitigan ng maigi ni Dr. Ploy ang mukha ng batang babae. Napakagaling na batang to. Hanapin mo siya, Teban. Gusto ko siyang bigyan ng full medical scholarship bilang pasasalamat. Masusunod po, Doc Ploy. Aalamin ko po agad ang pagkakakilanlan nila. Magalang na sagot ni Teban. Sa loob ng opisina ni Lady Rim ay nakatayo si Cholo. Nakapatong ang isang malaking brown envelope sa ibabaw ng mesa. Nasa loob ng sobring yan ang pera mo at ang litrato ng mga target mo, Cholo. Mataray na wika ni Lady Rim. Mga babae po palang ipapatumba ninyo, Ma'am Rim. Madali lang po ito para sa amin. Huwag kang magpakampante. Matalino ang batang yan. Gusto kong mawala sila pareho ngayong gabi. Galit na sigaw ni Lady Rim. Bakit po kailangan silang mamatay? May atraso po ba ang mag-inang ito sa inyo? Wala ka nang pakialam doon, Cholo. Gawin mo na lang ang trabaho mo kung gusto mong makuha ang buong bayad. Opo, Ma'am Rim. Ako na pong bahala sa mag-inang to. Sisiguraduhin kong hindi na sila masisilayan ng araw bukas. Kailangan mong mag-ingat. Pinapahanap din ni Ploy ang batang yan. Dapat ay maunahan mo ang mga tauhan niya. Kikilos na po kami agad. Tatawagan ko po kayo kapag natapos na ang trabaho. Paalam ni Cholo. Kinuha ni Cholo ang sobre at mabilis na umalis ng opisina. Napangiti si Lady Rim dahil alam niyang malapit nang matapos ang kanyang malaking problema. Sa loob ng isang maliit na bahay ay nanonood ng telebisyon sina Juday at Jelena. Ibinalita sa evening news ang pangyayari sa convention center kaninang umaga. Viral ngayon ang isang batang babae na nagligtas sa sikat na surgeon na si Dr. Peter Avellino. Wika ng reporter. Mama, tingnan niyo po, nasa telebisyon po ako. Masayang bati ni Jelena. Diyos ko, nakita ng buong bansa ang mukha natin. Paano na to? Lumabas sa screen ng telebisyon si Mayor Renato Claro. Nakaharap siya sa maraming kamera. Isang malaking karangalan para sa ating syudad ang ginawa ng batang to. Hinahanap natin siya ngayon. Malakas na anunsyo ni Mayor Claro.
Gusto ko siyang bigyan ng City Hero Award at parangalan sa harap ng publiko bukas ng umaga. Nakangiting dagdag ni Mayor Claro. Hala mama, bibigyan daw po ako ng award ni Mayor Claro. Pwede po ba tayong pumunta bukas? Hindi pwede, Jelina. Kailangan na nating mag-impake ng mga gamit. Aalis na tayo rito ngayon din. Bakit po tayo aalis? Maganda po ang ginawa ko, hindi ba? Bakit parang natatakot kayo, mama? Delikado ang buhay natin dito. Nakita tayo sa TV at tsak na alam na nila kung nasan tayo. Umiiyak na paliwanag ni Juday. Sino po ang hahanap sa atin? Masama po ba ang sikat na doktor na niligtas ko? Nagtatakang tanong ng bata. Hindi siyang masama. Basta sumunod ka na lang sa akin. Kumuha ka ng mga damit mo at ilagay mo sa bag. Nataranta si Juday sa pagliligpit ng kanilang mga gamit. Umiiyak siya dahil bumalik ang matinding takot niya kay Lady Rim. Bumalik si Teban sa kwarto ni Doc Ploy sa hospital. May hawak siyang isang maliit na piraso ng papel. Doc Ploy, nahanap ko na po ang impormasyon tungkol sa bata. Mabuti naman. Sino siya at nasaan siya nakatira? Mabilis na tanong ni Doc Ploy. Jelina Hermosa po ang pangalan niya. Nakita po ng mga tauhan ko ang pangalan ng paaralan niya sa ID na suot niya sa video. Hermosa? Pamilyar ang apelyidong yun sa akin. Nagtatakang wika ni Dr. Ploy. Tumawag po ako sa principal ng paaralan. Nakuha ko po ang home address nila. Ihanda mo ang sasakyan natin, Teban. Pupunta tayo sa bahay nila ngayon din. Pero Doc Ploy, kailangan niyo pong magpahinga. Kakagising niyo lang po. Nag-aalalang pigil ni Teban. Ayos na ang pakiramdam ko. Gusto ko nang makita ang batang nagligtas sa akin. Baka kailangan nilang tulong ko. Sige po, Doc Ploy. Kukuha po ako ng 2 gwardiya na sasama sa atin para sa inyong kaligtasan. Pilit na tumayo si Dr. Ploy mula sa kama ng hospital. Gusto niyang personal na ibigay ang kanyang tulong nang hindi nalalaman na sariling anak ang makakaharap niya. Nagsimulang bumuhos ang malakas na ulan sa labas ng bahay ni Juday. Nakaparada ang isang itim na van sa kanto ng madilim na kalsada. Ito na ang bahay nila. Siguraduhin ninyong walang makakakita sa atin. Utos ni Cholo sa kanyang mga tauhan. Boss Cholo, nakapatay na po ang mga ilaw sa labas ng bahay. Papasukin na po ba natin? Tanong ng isang armadong lalaki. Oo, kunin niyo ang mga crowbar. Sisirain natin ang lumang pintuan nila. Madiing sagot ni Cholo. Paano po kung sumigaw sila at humingi ng tulong sa mga kapitbahay? Kabadong tanong ng lalaki. Malakas ang ulan. Kaya walang makakarinig sa kanila. Busalan ninyo agad ang mga bibig nila kapag nakapasok tayo. Nakangising utos ni Cholo. Bumaba si Cholo at ang kanyang 3 tauhan mula sa van. May dala sila mga bakal at lubid. Naglakad sila ng palihim patungo sa maliit na bahay. Walang magpapaputok ng baril hanggat hindi ko inuutos. Gusto kong malinis ang trabahong to. Seryosong paalala ni Cholo. Sa loob ng bahay ay saktong isinasara ni Juday ang kanilang mga bag. Nakaramdam siya ng matinding kaba nang marinig niya ang kaluskos mula sa labas ng kanilang pintuan. Jelina, magtago ka sa ilalim ng kama ngayon din. Pabulong na utos ni Juday. Bakit po mama? May tao po ba sa labas? Nandito na sila. Huwag kang gagawa ng ingay kahit anong mangyari. Umiiyak na sagot ni Juday habang pilit na iniharang ang kanyang katawan sa pinto. Malakas na sinira ni Cholo ang pinto ng maliit na bahay gamit ng bakal. Bumagsak ang pinto at natumba sa sahig si Juday. Mabilis na pumasok ang mga armadong lalaki. Akala mo ba'y makakapagtago ka sa akin, Juday? Nakangising tanong ni Cholo. Sino kayo? Anong kailangan niyo sa amin? Huwag ka nang magpanggap. Inutusan ako ni Ma'am Rim na tapusin ang buhay ninyong mag-ina. Maawa kayo sa akin. Wala kaming ginagawang masama kay Lady Rim. Pagmamakaawa ni Juday. Sabihin mo yan sa impyerno. Nasaan ang anak mo? Malakas na sigaw ni Cholo. Hinawakan ni Cholo ang buhok ni Juday. Sa pilitan siyang itinayo ng lalaki. Napadaing sa sakit si Juday. Wala siya rito. Umalis siya kanina pa kasama ang mga kaibigan niya. Huwag mo akong gawing tanga. Nakita namin kayong pumasok dito kanina. Galit na sumbat ni Cholo. Boss Cholo, hahanapin po ba namin ang bata sa ibang kwarto? Tanong ng tauhan. Halugugin niyo ang buong bahay. Huwag kayong babalik dito hanggat hindi niyo nakikita ang bata. Mahigpit na utos ni Cholo.
Huwag ninyong idamay ang anak ko. Ako na lang ang patayin nyo. Humahagulgol na pakiusap ni Juday. Papatayin talaga kita, pero uunahin ko munang batang yan sa harap mo mismo. Walang awang banta ni Cholo. Sa loob ng madilim na kwarto, nanginginig si Jelina sa ilalim ng kama. Narinig niya ang lahat ng sinabi ng masasamang tao mula sa labas. Kailangan kong iligtas si Mama. Hindi ako pwedeng umiyak lang dito. Pabulong na wika ni Jelina sa kanyang sarili. Nakita ni Jelina ang kanyang maliit na kahon ng mga gamit para sa science project. Nakalagay ito sa malapit sa paanan ng kama. Mayroon ito mga kemikal na ginagamit sa paggawa ng sabon at panlinis. Sabi sa libro, kapag pinagsama ang baking soda, suka at likidong sabon, lilikha ito ng madulas at mahapding bula. Dahan-dahang ginapang ni Jelina ang kahon. Kinuha niya ang mga bote ng walang ginagawang ingay. Pinaghalo niya ang mga ito sa loob ng isang maliit na balde. Habang patuloy ang malakas na ulan, ay mabilis namang nagmamaneho si Teban. Nakaupo si Dr. Ploy sa likod ng sasakyan kasama ang 2 gwardya. Malayo pa ba tayo sa address nila, Teban? Pakibilisan mo ang pagmamaneho. Nag-aalalang utos ni Dr. Ploy. Malapit na po tayo, Doc Ploy. Pumasok na po tayo sa kalsada ng barangay nila. Hindi ko alam kung bakit, pero sobrang bilis ng tibok ng puso ko. Parang may masamang mangyayari. Kabadong wika ni Doc Ploy. Baka epekto pa po yan ng allergy ninyo kanina. Magpahinga po muna kayo. Hindi ako mapapanatag hanggat hindi ko nakikita ang batang nagligtas sa akin. Kailangan ko sila makausap ngayon din. Seryosong sagot ni Doc Ploy. Naiintindihan ko po. Mahirap po kasing makita ang mga numero ng bahay dahil sa lakas ng ulan. Paliwanag ni Teban. Basta, hanapin mo ang bahay na may asul na gate. Yun ang nakasulat sa record ng principal. Madiing paalala ni Dr. Ploy. Bumukas ang pinto ng kwarto kung saan nakatago si Jelina. Pumasok ang isang tauhan ni Cholo, hawak ang isang maliwanag na flashlight. Lumabas ka na dyan, bata. Di ka namin sasaktan kung magpapakita ka agad. Nakangising panlilin lang ng tauhan. Nanatiling tahimik si Jelina. Hinawakan niya ng mahigpit ang pinaghalong kemikal sa kanyang balde. Nagtatago ka pala sa ilalim ng kama. Nakita ko na ang mga paa mo. Malakas na tawa ng lalaki. Yumuko ang lalaki upang silipin ang ilalim ng kama. Mabilis na ibinuhos ni Jelina ang madulas at mahapding kemikal diretso sa mukha ng tauhan. Aray ko! Ang mga mata ko! Hindi ako makakita! Malakas na sigaw ng lalaki habang hawak ang mukha niya. Nadulas ang tauhan sa sahig dahil sa sabon. Malakas na tumama ang kanyang ulo sa pader at nawalan ito ng malay. Kaya ko to, kailangan kong tulungan si Mama. Matapang na bulong ni Jelina. Narinig ni Cholo ang sigaw ng kanyang tauhan mula sa sala. Binitiwan niya ang buhok ni Juday. Anong nangyayari doon? Tingnan niyo kung anong ginagawa ng tangang yun. Inis na utos ni Cholo sa isa pang tauhan. Jelina, tumakas ka na. Tumakbo ka na palayo. Malakas na sigaw ni Juday. Tumahimik ka. Wala siyang matatakbuhan ngayong gabi. Galit na banta ni Cholo. Sinampal ni Cholo si Juday ng napakalakas. Dumugo ang labi nito. Biglang lumabas si Jelina mula sa kwarto, dala ang isang mabigat na piraso ng kahoy. Huwag mong sasaktan ng mama ko. Masama kang tao. Matapang na sigaw ni Jelina. Aba, matapang pala ang batang to. Ikaw palang nagpabagsak sa tauhan ko. Nakangising wika ni Cholo. Huwag kang lumapit sa kanya, Jelina. Tumakbo ka na palabas ng bahay. Umiiyak na pakiusap ni Juday. Hindi ko po kayo iiwan dito, Mama. Sabay po tayong aalis. Umiiyak, ngunit matigas na sagot ni Jelina. Walang aalis sa inyong dalawa. Tapos na ang oras ninyo. Seryosong banta ni Cholo. Inilabas ni Cholo ang kanyang baril. Itinutok niya ito kay Jelina. Napasigaw si Juday sa sobrang takot. Sa labas ng bahay ay mabilis na huminto ang sasakyan ni Dr. Ploy. Nakita nila ang nakaparadang itim na van sa gilid ng kalsada. Doc Ploy, may ibang sasakyan po sa labas ng bahay nila. Bukas din po ang pintuan. Nagtatakang wika ni Teban. May masamang nangyayari sa loob. Pumasok tayo ngayon din, Teban. Natatarantang utos ni Doc Ploy. Kuhanin ninyo ang mga baril ninyo. Protektahan ninyo si Doc Ploy. Mabilis na utos ni Teban sa 2 gwardya.
Bumaba sila ng sasakyan. Mabilis silang tumakbo papasok ng maliit na bahay sa kabila ng malakas na ulan upang iligtas ang mag-ina mula sa tiyak na kapahamakan. Nanginginig si Juday habang nakatingin sa baril na hawak ni Cholo. Hinarangan niya ng kanyang sariling katawan si Jelina upang protektahan ng bata. "Wag, parang awa mo na. Ako na lang ang patayin mo." "Masyado kayong maingay. Oras na para manahimik kayo ng tuluyan." Nakangising banta ni Cholo. Ikakasana sana ni Cholo ang kanyang baril nang biglang bumukas ng malakas ang pinto. Pumasok si Teban, hawak ang kanyang taser. "Bitiwan mo ang baril na yan!" Malakas na sigaw ni Teban. Lumingon si Cholo. Bago pa man siya makapagpaputok, ay mabilis nang ipinutok ni Teban ang taser. Tumama ito sa dibdib ni Cholo. Nangisay si Cholo at tuluyang bumagsak sa sahig. Nabitiwan niya ang kanyang armas. Mabilis na pumasok ang dalawang gwardya ni Dr. Ploy at pinusasan ng mga tauhan ni Cholo. Pumasok si Dr. Ploy sa loob ng maliit na bahay. Nakita niya ang nagkalat na mga gamit at nabuwal na pintuan. Agad niyang nakita si Jelina na hawak ang isang piraso ng kahoy. "Bata, ayos ka lang ba? Sinaktan ba nila kayo?" "Ligtas po kami. Dumating po kayo agad." Ibinaba ni Jelina ang kahoy at niyakap ang kanyang ina. Tiningnan ni Dr. Ploy ang babaeng nakaupo sa sahig na may dugo sa labi. "Miss, dadalhin namin kayo sa hospital. Ligtas na kayo ngayon." Mahinahong wika ni Dr. Ploy. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Juday. Nagtama ang kanilang mga paningin. Nanlaki ang mga mata ni Doc Ploy. "Juday, ikaw ba yan?" Gulat na tanong ni Dr. Ploy. "Doc Ploy," garalagal na sagot ni Juday. Mabilis na lumuhod si Dr. Ploy at niyakap ng mahigpit si Juday. Wala siyang pakailam kung basa at madumi ang damit nito. "Diyos ko, Juday, 10 taon kitang hinanap. Bakit ka biglang umalis?" Umiiyak na tanong ni Doc Ploy. "Natakot ako sa iyo. Sabi ni Ma'am Rim, ikaw ang nagutos na patayin ako at ang anak natin." Napatigil si Dr. Ploy. Tiningnan niya si Jelina at muling tiningnan si Juday. "Anak natin? Siya ang anak natin?" Hindi makapaniwalang tanong ni Doc Ploy. "Oo, Ploy. Buntis ako nang palayasin ako ni Lady Rim. Pinagbantaan niya ang buhay namin kaya ako nagtago. Wala akong inutos na ganoon. Hindi ko kailanman sasaktan ng babaeng mahal ko." Lumapit si Jelina sa dalawa. Naguguluhan siya sa mga naririnig dahil hindi niya alam ang buong nakaraan ng kanyang ina. "Mama, siya po ba ang tatay ko? Ang sikat na doktor po ang tatay ko?" "Oo anak, siya ang tatay mo." Nakangiting sagot ni Juday habang patuloy sa pag-iyak. Niyakap ni Dr. Ploy si Jelina. Hindi niya mapigilan ang pag-agos ng kanyang mga luha dahil sa labis na tuwa na natagpuan niya na ang kanyang pamilya. "Patawarin mo ko anak. Wala ako sa tabi ninyo noong mga panahong kailangan niyo ko." "Okay lang po. Iniligtas niyo naman po kami ngayon. Quits na po tayo." Napangiti si Dr. Ploy sa kabila ng kanyang pag-iyak. Sa kabilang banda ay nagising na si Cholo. Nakaposas ang kanyang mga kamay sa likod habang nakabantay sa kanya si Teban. "Magsalita ka na. Sinong nag-utos sa'yo na patayin ng mag-inang to?" Matigas na tanong ni Teban. "Wala akong sasabihin. Papatayin niyo rin naman ako eh." Matapang na sagot ni Cholo. Lumapit si Dr. Ploy kay Cholo. Bakas ang matinding galit sa kanyang muka dahil sa nalamang katotohanan. "Kapag hindi ka umamin, sisiguraduhin kong mabubulok ka sa kulungan ng walang kalaban-laban. Pero kapag nagsabi ka ng totoo, tutulungan kitang pababain ng sentensya mo." Seryosong alok ni Doc Ploy. Nag-isip ng mabuti si Cholo. Alam niyang wala na siyang takas dahil nahuli siya mismo ng makapangyarihang bilyonaryo. "Si Ma'am Rim ang nagutos sa amin. Siya rin ang nagbayad sa akin. 10 taon nang nakalipas para takutin si Juday." Mabilis na pag-amin ni Cholo. "May ebidensya ka ba sa mga sinasabi mo?" Nagdududang tanong ni Teban. "Nasa cellphone ko ang mga mensahe niya. Mayroon din akong kopya ng mga bank transfer niya sa account ko hanggang ngayon." Paliwanag ni Cholo. Kinuha ni Teban ang cellphone mula sa bulsa ni Cholo. Ipinakita niya ang mga mensahe kay Doc Ploy. "Ito na ang katapusan ng kasamaan ni Rim. Teban, tumawag ka ng mga pulis." "Opo, Doc Ploy.
Ipapaaresto na rin po ba natin si Lady Rim ngayong gabi? Oo, gusto kong tapusin ang problemang ito ngayon din. Hindi ko nahahayaang may manakit pa sa mag-ina ko. Matapang na sagot ni Doc Ploy. Binalikan ni Dr. Ploy sina Juday at Jelena. Inalalayan niyang dalaga sa pagtayo. Uuwi na tayo sa mansyon. Doon na kayo titira kasama ko simula ngayon. Nakangiting aya ni Dr. Ploy. Pero paano si Lady Rim? Asawa mo pa rin siya. May morality clause sa aming prenuptial agreement. Dahil sa ginawa niyang mga krimen, mawawalan siya ng karapatan sa lahat ng yaman ko at makukulong siya. Paliwanag ni Doc Ploy. Makakapag-aral na po ba ako sa magandang eskwelahan, Papa? Masiglang tanong ni Jelena. Oo anak, ibibigay ko ang lahat ng kailangan mo para matupad ang pangarap mong maging isang sikat na doktor. Hawak kamay na lumabas ng maliit na bahay ang tatlo. Tapos na ang mahabang panahon na pagtatago ni na Juday at Jelena. Handa na silang harapin ang isang bagong buhay bilang isang buo at masayang pamilya. Dumating ang maraming sasakyan ng pulis sa harap ng malaking mansyon ng mga Avellino. Kasunod nila ang sasakyan ni Dr. Ploy kung saan lulan sina Juday at Jelena. Nandito na tayo sa bahay ko. Dito na kayo titira simula ngayon. Masayang wika ni Dr. Ploy. Kinakabahan ako, Ploy. Baka saktan na naman kami ni Lady Rim. Hinawakan ni Dr. Ploy ang kamay ni Juday ng mahigpit. Ngumiti siya sa dalaga upang magbigay ng lakas ng loob. Hindi ko nahayaang mangyari yun. Ako ang magpoprotekta sa inyo ng anak natin. Madiing paliwanag ni Dr. Ploy. Ang laki naman po ng bahay ninyo, Papa. Kasya po ang napakaraming tao rito. Manghang wika ni Jelena habang nakatingin sa labas ng bintana. Bahay mo na rin to anak. Pumasok na tayo sa loob. Naunang bumaba ang head of security na si Teban kasama ang mga pulis. Pinuksan nila ang malaking pintuan ng mansyon para sa pamilya ni Dr. Ploy. Sa loob ng malawak na sala ay masayang umiinom ng mamahaling alak si Lady Rim. Akala niya nagtagumpay na si Cholo sa masama nitong plano laban sa mag-ina. Tapos na rin ang problema ko. Akin lang lahat ng yaman ng mga Avellino. Nakangiting bulong ni Lady Rim sa kanyang sarili. Biglang bumukas ang malaking pinto ng sala. Pumasok si Dr. Ploy habang inaalalayan sina Juday at Jelena. Nanlaki ang mga mata ni Lady Rim. Nabitiwan niyang hawak na baso at nabasag ito sa sahig. Bakit nandito ang mga basurang yan sa loob ng bahay ko? Galit na sigaw ni Lady Rim. Huwag mong tatawaging basura ang mag-ina ko. Seryosong sagot ni Doc Ploy. Mag-ina mo? Nababaliw ka na ba, Ploy? Mataray na tanong ni Lady Rim. Alam ko na ang lahat, Rim. Anak ko si Jelena. At alam ko rin na ikaw ang nagpalayas kay Juday 10 taon nang nakalipas. Sinungaling ang babaeng yan. Gusto lang nilang kunin ang yaman mo. Natatarantang tanggi ni Lady Rim. Bumitaw si Juday mula sa pagkakahawak ni Doc Ploy. Humarap siya ng tuwid kay Lady Rim. Hindi na siyang takot na katulong noon. Hindi ako sinungaling. Tinakot mo ko't pinagbantaan ang buhay ng anak ko noon. Pinalayas mo ko kahit alam mong buntis ako. Matapang na sagot ni Juday. Wala kang ebidensya sa mga sinasabi mo. Isa ka lang hamak na katulong. Pumasok si Teban sa loob ng sala kasama ang 3 pulis. Nagulat si Lady Rim nang makita ang mga otoridad sa loob ng kanyang mansyon. Huwag na po kayo magkaila, Lady Rim. Nahuli na po namin si Cholo kanina. Malakas na anunsyo ni Teban. Wala akong kilalang Cholo. Hindi ko alam ang sinasabi ninyo. Umamin na po siya. Ibinigay niya rin sa amin ang cellphone niya na naglalaman ng mga mensahe ninyo. Paliwanag ni Teban. Nakita ko rin ang bank transfer mo sa account ng kriminal na yon. Hindi ka na makakatakas ngayon, Rim. Seryosong banta ni Doc Ploy. Hindi pwede to. Wala akong ginawang masama. Ploy, asawa mo ko. Hindi mo pwedeng gawin to sa akin. Matagal na tayong walang relasyon. Ginawa ko lang ang kasal natin para sa negosyo. Si Juday lang ang kaisa-isang babaeng minahal ko. Nakaramdam ng matinding kilig si Juday sa narinig niya mula kay Dr. Ploy na patunayan niyang hindi nagbago ang pagmamahal nito sa kanya. Kapag ipinakulong mo ko, kukunin ko ang kalahati ng hospital mo. May prenuptial agreement tayo. Galit na sigaw ni Lady Rim. Nakalimutan mo na ba ang morality clause sa pinirmahan nating kontrata? Anong ibig mong sabihin?
Kabadong tanong ni Lady Rim. Dahil sa mga ginawa mong krimen, nawalan ka na ng karapatan sa lahat ng yaman ko. Matatanggalan ka rin ng shares sa hospital namin. Hindi yan totoo. Akin ang hospital na yon. Hindi ako maghihirap. Humahagulgol na sigaw ni Lady Rim. Lumapit ang 2 pulis kay Lady Rim at kinuha nila ang mga kamay nito. Miss, sumama na po kayo sa amin sa presinto. May karapatan po kayong manahimik. Ano man ang sabihin ninyo, maaaring gamitin laban sa inyo sa korte. Normal na utos ng pulis. Pinusasan ng mga pulis si Lady Rim. Pilit itong nagpupumiglas at sumisigaw habang inilalabas ng mansyon. Babalik ako, Ploy. Hindi pa ako tapos sa mga basurang yan. Galit na banta ni Lady Rim habang kinakaladkad palabas ng bahay. Dalhin niyo na po siya sa sasakyan. Sisiguraduhin kong hindi na siya makakalabas ng kulungan. Utos ni Teban sa mga pulis. Nabalot ng katahimikan ng malaking sala nang makaalis ang mga pulis. Niyakap ni Dr. Ploy sina Juday at Jelena. Hinalikan niya sa noo si Juday na nagbigay ng matinding kapanatagan sa dalaga. Ligtas na kayo. Wala nang mananakit sa inyo kailanman. Nakangiting wika ni Doc Ploy. Maraming salamat, Ploy. Hindi ko akalain na matatapos din ang kalbaryo namin. Papa, ibig po bang sabihin nito dito na talaga tayo titira araw-araw? Oo anak, at bukas na bukas din. Aayusin ko ang mga papeles mo para makuha mo ang apelyido ko. Ikaw ang nag-iisang tagapagmana ko. Pangako ni Doc Ploy. Yay! Jelena Avellino na po ang pangalan ko. Masayang masaya po ako. Kailangan ninyo nang magpahinga. Bukas sa isang malaking araw dahil tatanggapin mo ang parangal mula kay Mayor Claro. Paalala ni Dr. Ploy. Tama ang papa mo, anak. Kailangan mong matulog ng maaga para maganda ka bukas sa harap ng maraming tao. Malambing na utos ni Juday. Teban, pakisamahan sila sa pinakamalaking kwarto sa itaas. Ihanda mo rin ang mga susuotin nila para bukas. Masusunod po, Doc Ploy. Halina po kayo, Ma'am Juday. Magalang na aya ni Teban. Masayang umakyat ang buong pamilya sa ikalawang palapag ng mansyon. Sa wakas, nakamit na rin nila ang kapayapaan na matagal na nilang inaasam. Handa na silang humarap sa magandang kinabukasan, lalo na para sa pangarap ng ating batang bida. Maaliwalas ang umaga sa loob ng malaking city hall. Maraming tao at mga reporter ang dumalo para sa gaganaping parangal. Nakatayo si Mayor Renato Claro sa harap ng entablado, hawak ang mikropono. Magandang umaga sa inyong lahat. Nandito tayo ngayon para kilalanin ang kabayanihan ng isang batang babae. Malakas na panimula ni Mayor Claro. Sa pamamagitan ng kanyang kakaibang talino at tapang, nailigtas niya ang buhay ng ating sikat na surgeon na si Dr. Peter Avellino. Nakangiting dagdag ni Mayor Claro. Nagpalakpakan ng malakas sa mga tao sa loob ng bulwagan. Nakaupo sa unahan sina Dr. Ploy, Juday at ang batang bida na si Jelena. Tawagin natin sa stage ang ating bagong city hero, si Jelena Avellino. Masayang anunsyo ni Mayor Claro. Papa, Mama, tinawag na po ang pangalan ko. Masiglang wika ni Jelena habang hawak ang mga kamay ng kanyang magulang. Umakyat na tayo, anak. Nandito lang kami sa likod mo palagi. Nakangiting sagot ni Doc Ploy. Galingan mo sa pagsasalita, Jelena. Ipinagmamalaki ka namin ng sobra. Malambing na paalala ni Juday. Umakyat ang buong pamilya sa stage. Sinalubong sila ni Mayor Claro. Inabot ng alkalde ang isang malaking gintong medalya at isang magandang plake kay Jelena. Congratulations, Jelena. Isa kang magandang ehemplo sa mga kabataan sa ating syudad. Pagbati ni Mayor Claro. Maraming salamat po, Mayor Claro. Magalang na sagot ni Jelena. Inalalayan ng event host na si Kaloy si Jelena palapit sa mikropono. Jelena, may gusto ka bang sabihin sa mga taong nandito ngayon? Nakangiting tanong ni Kaloy. Opo, magandang umaga po sa inyong lahat. Masaya po akong makatulong at makapagligtas ng buhay. Inosenteng panimula ni Jelena. Kabisado ko po kasi ang maraming medical books mula sa library. Pangarap ko po talagang maging isang sikat na doktor balang araw. Pagmamalaki ni Jelena sa harap ng madla. Gusto ko pong manggamot na mga may sakit para hindi na sila mahirapan pa, katulad po ng ginagawa ng papa ko. Masayang dagdag ng bata. Muling nagpalakpakan ng mga tao. Kinuha ni Dr. Ploy ang mikropono mula kay Kaloy.
Bilang ama ni Jelina, ako mismong magpapaaral at magtuturo sa kanya. Seryosong anunsyo ni Dr. Ploy sa publiko. Sisiguraduhin kong matutupad niya ang pangarap niyang maging pinakamagaling na doktor sa buong bansa. Nangangakong wika ni Doc Ploy. Palakpakan ulit ang pumuno sa buong City Hall. Niyakap ni Dr. Ploy at Juday ang kanilang napakatalinong anak. Pagkatapos ng programa ay naglakad-lakad ang pamilya sa magandang hardin sa labas ng City Hall. Hawak-hawak ni Jelina ang kanyang kumikinang na medalya. Tingnan ninyo, Papa, ang ganda po ng medalya ko. Masayang pagmamalaki ni Jelina. Bagay na bagay yan sa'yo, anak. Karapat-dapat ka sa parangal na yan. Hinawakan ni Dr. Ploy ang kamay ni Juday. Tiningnan niya ito ng may buong pagmamahal. Juday, pangako ko sa'yo, hinding-hindi ko na kayo iiwan. Tayo ng 3 habang buhay. Malambing na wika ni Doc Ploy. Nagtitiwala ko sa'yo, Ploy. Masayang-masaya ko na. Kumpleto at payapa na ang pamilya natin. Hinalikan ni Dr. Ploy ang noo ni Juday. Nakaramdam muli ng matinding kilig ang dalaga dahil alam niyang hindi na sila paghihiwalayin pa ng anumang pagsubok. Nagtawanan sila habang pinapanood si Jelina na masayang tumatakbo. Dala ang kanyang parangal at ang kanyang maliwanag na pangarap.